Masayang araw mga ka-BNB! Ako po si Bert. At ako po si Bernadette. Napaka-espesyal ng ating Buhay BNB episode for today. Dahil syempre, birthday ng aking one and only Bernadette. Happy birthday, love. Thank you! Ayan, at dahil birthday ko, magbibigay kami ng sorpresa sa isang natatangi at hinahangaan nating solo parent. Andito po tayo ngayon sa Barangay 184, Pasay City. Actually, nandun ang team namin sa loob. Ini-interview si Emily. Hindi ko na iniisip yung sarili ko. Iisip ko yung mga anak ko. Hindi ka dapat mapagod eh. Kasi kahit Sunday, Saturday, Sunday, nagtitinda ako. Ang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Mula 2018, siya na isang solo parent, meron siyang 2 anak, at ngayong araw na to ay gusto natin siyang pasiyahin. Dahil kahit minsan hindi siya sumuko sa hirap ng buhay dahil ang inspirasyon niya ang kanyang 2 anak. Akala niya hindi tayo dadating pero susurprisahin natin siya. Yes, siya ay ating sasurpresahin ng Pangkabuhayan Showcase, itong chest freezer na may mga frozen goods. Kaya love, sobrang excited na ako to share our blessings to Emily. Tara na. Puntahan na Let's go, natin si let's go. Emily. Tao po! Tao po. Kayo po ba si Emily? Hi, Ma'am Bea! Ako po si Opo, BH. kilala ko po kayo. Kilala ko po kayo. Madalo po kami sa inyo. Birthday ko po kasi. Happy Nung birthday 20 po! At sabi namin, namili kami na gusto namin magbigay ng blessing. At nalaman po namin ang storya nyo, kaya nandito po kami. Sana po tanggapin niyo po yung aming pagdalaw sa inyo. Salamat po, anak. Kita ko po uli kayo. Kamusta ba, Emily, ang buhay ng isang solo parent? Bilang isang solo parent, napakahirap po maging nanay at tatay sa 2 anak ko, na ako lahat. At lalo na yung pag nagkasakit silang 2. Umpisa po ako sa umaga, 1 a.m. ako nagigising kasi nasikaso ko po yung panganay kong anak. Nagtatrabaho sa call center sa McKinley. 4 a.m. siya umaalis dito, kaya 1 a.m. pinaghahanda ko na siya ng pagkain niya, pinaghahanda ko na siya ng baon niya. 4 a.m. asikasuhin ko naman po yung bunso ko kasi napasok na po siya sa Maricaban Elementary School, grade 1. Gigisingin ko siya ng alas 5, kainin, then ihahatid ko sa school ng 6 o'clock ng umaga. Pagkatapos po nun, nagtutupad po ako ngayon dahil din sa solo parent. Pagkatapos ko pong ihatid yung anak ko ng 6 o'clock, nagtutupad ako ng 7 o'clock hanggang 11 a.m. 11 a.m., sinusundo ko si Rap sa school. Pauwi dito, mga 1 a.m., magpiprepare naman po ako ng pizza ko. Yun, nag-start na po akong magtinda no ng 2 p.m. hanggang 9 p.m. po ng gabi. Hanggang 11 p.m. ng gabi, doon na po ako natutulog. Pero 2 oras lang ang tulog mo sa Opo, isang araw. ganun po, Monday to Friday po. Ano pinakamabigat na problema ang pinagdaanan mo bilang solo parent, Emily? Ang pinakamabigat pong naranasan ko yung nagkasakit po si Peter Paul, tsaka nung binaha po kami ng karina dito kasi lumampas po ito hanggang tao. Tapos ito po, pag umuulan, hanggang ano namin, May tumutulo creek ba din po. dito? Yung anak ko po, mataba kasi, nilagay ko po yan sa planggana, ako lang. Yung anak ko nasa trabaho nung time na yon. Sabi ko, di bali na yung mga gamit, napapalitan, pero ang anak ko hindi pwede palitan. Pinakamahirap na nangyari. At saka yung nagkasakit yung anak ko. Yung panganay mo. Yung po. Anong siya sakit po, niya? Guillain-Barré syndrome po. Yung Ano siya- bang nangyayari pag meron kang Ganong kasakit? Yung mga ugat niya, hindi siya makakilos. Ay, Bali, hindi ka kilala. opo, mula po ulo hanggang dulo ng Masakit? So parang, nakakaramdam siya. Parang stroke. saan yan Gano'n. nakuha? Uuwi siya, pagod na pagod, tapos biglang maliligo. Yung po doon po daw niya yung nakuha. Yun So po, matanda na siya nung nangyari sa kanya? 2020, nung pandemic po. Nung pandemic. Opo. Pero ngayon okay na siya? Okay, is better. okay na siya, pero parang bumabalik. So ngayon, continuous medication niya para hindi bumalik. At least nakakapagtrabaho. Maabot po yung gamot niya ng 1,200. Kaya may discount ng PWD, nagiging 910. Gaano Kaya, kadalas yun? once a day yun. So for 30 days, ang ginagastos mo 900 sa gamot. Opo, opo. So yun dun napupunta halos lahat ng kita mo ngayon. Opo. Pagka kailangan mo dalhin ang isang anak mo sa ospital, sino nagbabantay sa... Kay Rap-Rap, Kasama ko po siya. isasama mo. Ilan taon na si Rap-Rap? 6 years old. Pero special yung isang anak mo. Yung po. Minsan kinakapos. Opo, talagang kapos na kapos. Magkano kinikita mo sa pizza? Sa pizza po, kapag malakas po is 2,000 sa 20 bucks. Bali Sa po isang araw ganun, yun? Sa isang araw. Pero pag mahina, 1,000 lang sa isang araw. Tubo ko po is 20 pesos. Aking pizza
Inutang ko po yan sa 5-6. Magkano? Balik mo na ba yung utang mo sa 5-6? Bali po, patapos na po ito. Ako nitong katapusan. Bali, Magkano ba inutang mo to? 10,000 po. 10,000 para simulan yung pizza. Opo, opo. Tapos, Tapos, magkano interest ang binabayaran? 120 ako araw-araw. so utang mo na 600 na lang. Opo, yun na lang po. Tapos, ang bala ko po noon, hindi na ako utang kasi Okay na uutang nga. may matatanggap naman po kasi ako sa March sa And then Tupad. Opo. So, ganun kahalaga talaga ang mga tupad, ang mga ida. Pero, syempre, maganda rin, gusto mo rin magkaroon ng pangkabuhayan na Opo, puhunan. opo. Katulad yan, pizza na yan. Isang talaga sa akin na magkaroon pa rin Isa mo ako. nilalagay yung pizza, syempre dapat frozen siya. Opo, minsan Cooler. styro cooler doon ko po Oo. nilalagay. Yung in-order ko lang po araw-araw, 20-20 lang. Para Oo. maubos agad Eh siya. kung bang nilalagyan ka ba ng freezer dito kung sakaling may freezer ka? Sir po, Oo. Para ilalagay yung pizza mo. Nalagyan ng pizza. sa labas po. Nay, meron kaming konting regalo para sa'yo. Meron kaming sorpresa. Kasi birthday ko. Oo, dahil birthday ng aking minamahal na Bernadette. So, meron kaming konting sorpresa para sa iyo. Meron po At sa kami iyong pamilya. yung freezer. Tapos kasama po sa loob itong mga frozen goods para pwede niyong pagsimulan. So may tubo na po kayo. At least makakaahon po kayo kaagad. Ma'am Bernadette, sir, salamat po. Nagulat ka ba? ng B&B products at saka ito po yung pambayad mo. Ay, bahid mo na yan para wala ka ng utang. Salamat po. Mamaya para tapos na. So, wag ka nang ihiram sa 5-6 pag hindi kailangan. Oh, may ref ka ng bago. Ha? Para alam ko na kung sino kumakain ng pizza mo. Eh, nakita mo naman yung bata paglabas ni Rap Rap. Sobrang simple. Joyce, happy. Di ba? Masaya lang. Hindi niya nararamdaman yung iyak ng nanay niya. Yung hirap na dinadala ng nanay niya. Kaya lalo kang sasaludo. Pagka ang bata, bright, di ba kasi katulad ni Rap Rap, ibig sabihin, hindi siya pinupuno ng nanay niya ng problema. Hindi niya iniinda. Hindi niya iniinda. And that's why mas pinili ko siya. Kasi kahit ganun ang buhay niya, nakangiti siya eh. And she's very positive. Makita lang niya ako, wala mo siya ina-expect. Ay, masaya na siya eh. The mere fact that we were there, she was already happy. She wasn't even expecting anything. That simple gesture from us is already a big thing for her, di ba? And she was really very happy. You feel that she was overjoyed. Buhay B&B! Starstruck talaga ako. Sipin mo kung BH, pupunta ka sa isang bahay. Nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa talaga, sa kanilang mag-asawa. Pag birthday ko naman talaga, I share my blessings to others eh. Kasi wala naman ako ibang hihingin pa. Nasa akin naman na lahat. So, ang importante kasi is to share your blessings. I grew up na sinasabi sa akin ng lagi ng daddy ko, give back to society what society is giving you. So, we make it a point and I always teach that to my children also. Parang everyday naman birthday namin because, you know, we keep sharing blessings to others. Pero kasi, iba kasi itong buhay B&B. Malayo siya sa buhay namin ng politics, malayo siya sa trabaho namin. Talagang, we want them to be an avenue where we could sincerely help others sa aming maliit na paraan. So, happy ka ba ngayong birthday? Oh yeah, I'm very happy because of a lot of things. Pero syempre ito nadagdag pa sa kasiyahan. Because she always gives without counting. Oo. Pero She's a very generous woman. basta kami sa B&B, we want to help those who help themselves. Yes. Masarap tulungan yung talagang tinatrabaho nila. Birthday to Ay, kasama ba to? Happy birthday! Ay, thank you! Nayak naman ako. Thank you. Mga natulungan mo sila. Thank you. Nayak naman ako. Happy birthday to you! Salamat po kasi dahil din sa inyo, gumaan yung pakiramdam ko sa pag-aaral, hindi na ako namumroblema kung saan ko pa kukunin yung pang-tuition pay. Dahil sa kagustuhan ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral kahit sa ganitong edad na po. Maraming salamat po, Kong BH, dahil malaking tulong po, hindi ko na po pinoproblema yung tuition fee ko. Pati tuloy ako naiyak. Ang anak ko po kasi galit siya. Tapos, ako po gusto ko po makatapos talaga. Kaya nagpapasalamat po ako ng napakarami sa inyong mag-asawa dahil sa naibinigay niyo sa aking kaalaman, tulong ng scholar niyo.
Napagtapos ko ang aking 3 anak. Ibinuhay ko sa aking pamilya. Hanggang sa ngayon, yun po yung aking hanap buhay. Maraming salamat.